Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking balita na lumabas tungkol po mismo kay Ripple at kay XRP. Sa pagkakataong ito ay mismong ang Consumer Financial Protection Bureau or CFPB ang nagbanggit na nalutas ng technology ni Ripple ang isa sa matagal ng problema sa remittance industry. Matagal nang kilala ang cross-border payments bilang isa sa pinaka-challenging na bahagi ng global finance. Pero ngayon, kinikilala na po ng mga regulators na may konkretong solusyon dito si XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ano po ba ang problema sa remittance na sinasabi ng CFPB? Ayan. Sa traditional na remittance, maraming consumers ang hindi sigurado kung magkano talaga ang matatanggap ng kanilang pamilya o recipient matapos po ang isang transfer. Madalas may hidden fees, consumer conversion losses, at unpredictable charges. Ang resulta, mas kaunti po ang natatanggap kaysa sa inaasahan. Kaya sa market impact, kung tuluyang kilalanin ng mga regulators na si XRP ang solusyon dito, mas lalaki ang tsansa na magamit po siya ng mas maraming financial institutions. At kung mangyari po yan, tataas ang demand kay XRP na posible pong magpataas ng kanyang presyo. Paano naman po nilutas ni Ripple at XRP ang isyong ito? Ayon po sa CFPB, gamit ang suite of products ni Ripple na powered ng XRP, kayang ma-confirm ng mga bangko at credit unions ang eksaktong halaga na matatanggap ng recipient bago pa man magsimula ang transfer. Sa madaling salita, binibigyan ng certainty at transparency ang parehong sender at saka recipient. Kaya sa market impact, kung ang mga institution ay gagamit ng XRP bilang bridge asset para matiyak ang precise payment outcomes, magkakaroon po ng mas malaking liquidity demand kay XRP. Ang mas mataas na demand ay madalas nagiging dahilan ng price surge. Ano naman ang kahalagahan ng pahayag na ito mula sa regulators? Hindi po biro na ang mismong CFPB ay nagbanggit na posibleng solusyon ang Ripple products sa matagal ng problema sa remittance. Ang transparency at clarity na ito ay direktang naka-align sa Electronic Fund Transfer Act na nag-uutos na dapat malinaw ang lahat ng detalye ng isang transfer bago i-authorize ng consumer. Kaya ang possible market impact po dito ay dahil tugma ang technology ni XRP sa mga regulasyon, mas tataas ang confidence ng financial institutions na gamitin ito. Sa industriya na madalas batikusin dahil sa kawalan ng oversight, napakalaking bagay po ng pagkakaroon ng ganitong klase ng kumpirmasyon mula sa mga regulators. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa future adoption ni XRP? Ang pagbanggit na ito ng CFPB ay hindi po direktang endorsement sa isang cryptocurrency. Pero malinaw na ang pagkilala kay Ripple at kay XRP ay isa pong malakas na indikasyon na ang kanyang technology ay nakikita bilang viable option para sa mainstream adoption. Kung gagamitin ito ng mga financial institutions bilang paraan para makasunod sa transparency standards, ang natural na resulta ay tataas po ang paggamit at demand kay XRP. Ang possible market impact po dito ay ang mas malawak na institutional engagement ay nagiging driver para sa long-term growth ng presyo ni XRP. Kapag lumawak po ang adoption, mas malaki ang posibilidad ng stable at mataas na market value. Yan bilang panghuli para po sa akin, ang pagkilala ng CFPB ay isang napakahalagang milestone para kay XRP. Hindi ito simpleng hype dahil galing mismo sa regulators ang pahayag.
Ang katotohanan na nakikita po nila ang technology ni Ripple bilang tugma sa transparency requirements ay nagpapatunay na may totoong halaga si XRP sa global remittance industry. Kung tama po ang direksyong tatahakin nito, posibleng makita po natin ang mas malakas na adoption at mas matibay na demand kay XRP sa mga darating na buwan at taon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.